Iniisip ni John na si Jimmy ay hindi katulad ng sinumang alagad ng sektang Wudang na nakatagpo niya noon. Iniisip niya kung talagang sanay si Jimmy, sa kabila ng kanyang magaspang na kilos. Sinabi ni Gaho kay Jimmy na halos nagsasalita siya bilang isang aesthetic. Dahil dumating ang mga bagay sa puntong ito, umaasa si Gaho na ang mga kasanayan ni Jimmy ay tumutugma sa matalas niyang dila. Alam ni Jimmy ang mga tanong na iyon. Ang ginagawa ni Gaho ay ipinahayag na gagamit si Chongsheng ng espada. Ikinagalit ito ni Gaho, at nagtataka siya kung anong uri ng mga tao sila. Napagtanto niya na binanggit ni Jimmy si Chongsheng na nagpapatunay na ang kanilang kalaban ay isang pangalawang klaseng disipulo ng Wudang sect. Samantalang si Gaho naman ay itinuturing na isa sa mga nangungunang martial masters sa pamilyang Jaga ng Danjiang. Naniniwala siya na ang paggamit ng kanyang espada laban sa isang pangalawang klaseng disipulo lamang ay hindi na kailangan pa. At nagpa siya na gumamit ng hubad na kamao na martial arts sa halip. Binalaan siya ni Jimmy na pagsisisihan niya ang desisyong ito. Napagtanto ni Jimmy na minamaliit ni Gaho si Chongsheng. At dahil doon, hindi niya isisiwalat ang buong lakas niya overconfidence na maaaring pagkuhaan nila ng ideya. Hanggat hindi papalampasin ni Chongsheng ang pagbubukas na iyon, maaari siyang manalo. Si Jimmy, na nagbigay kay Chongsheng ng senyales upang magpatuloy at si Chongsheng ay lumapit kay Gaho. Habang si Chongsheng na nagpakawala ng isang sword flow ang clouds, na tumetama ng may katumpakan at walang pag-aalinlangan, ay higit na parang cloud flow ang sword. Naglunsad siya ng pag-atake kay Gaho, ngunit mahusay na iniiwasan ni Gaho ang lahat ng mga strike ni Chongsheng at sinundan ito ng isang sipa kay Chongsheng pabalik. Napansin ni Gaho na ang unang pag-atake ni Chongsheng ay nakakagulat na mabilis, ngunit nagawa niyang hampasin ng malakas si Chongsheng sa tagiliran. Napagtanto ni Gaho na si Chongsheng ay wala pa ring karanasan. Pagkatapos ay sinubukan ni Gaho na umatake gamit ang kanyang siko, ngunit hinaranggan ito ni Chongsheng. Napansin ni Gaho na partikular na mahina si Chongsheng sa pagtatanggol sa kamay ng rurok sa pagtatanggol. Habang hawak nito ang espada at ang ibabang bahagi ng katawan niya. Nakakalungkot dahil sanay si Chongsheng para sa pangalawang klase na may kapansanan. Pero Gaho ay nag-iisip kung dapat ba nilang tapusin ito? Ngayon ay napansin ni Jimmy na kulang ang depensa sa kamay ni Chongsheng na may hawak na espada at sa ibabang bahagi ng katawan nito, na isang kahinaan sa flow ang cloud sword technique. Gayunpaman, nalampasan na ni Chongqing ang mga kahinaang ito sa pamamagitan ng mga aralin ni Jim matagal na ang nakalipas. Napagtanto ni Jimmy na sinasadya ni Chongqing ang kanyang mga kahinaan, at nagtataka siya kung kailan naging tuso si Chongqing. Napansin ni Ga, huna ang mga kamay ni Chung at ang kanyang lower body defense ay ang kanyang mga kahinaan. Inatake niya si Chongqing, ngunit iniiwasan ito ni Chongqing. Muli siyang umatake, at tinakasin ni Chongqing ang kanyang espada. Pagkatapos ay sumipa at sumuntok si Gaho, na iniisip na ito na ang katapusan, ngunit iniwasan ito ni Chongqing at naiwan si Gaho na nakahantad. Lumalabas na si Gaho ay nahulog sa isang bitag na itinakda ni Chongqing. Hinampas ni Chongqing si Gaho sa ilalim ng baba gamit ang kanyang espada at ang espada ang naging dahilan sa pagbagsak niya sa kanyang likod. Pagkaraan ay si Chongqing itinaas ang kanyang espada para muling umatake. Ngunit si Gaho ay hinihiling sa kanya na maghintay. Gayunpaman, hindi nakinig si Chongqing at nagpatuloy, hinampas siya ng espada. Natutuwa si Jimmy sa tunog nito at iniisip na kapag binubugbog mo ang isang tao, kailangan mong gawin ito ng maayos. Sinisigawan ni Jago si Gaho at tinanong kung hindi ba siya nahihiyang lumaban sa mga kabataang ito. Sabi ni Jiang na walang kwenta si Gaho. Pagkatapos ay inilabas ni Gaho ang kanyang espada na may malaking kapangyarihan. Ang lakas ni Gaho ay nagpapalipad papalayo ng sword cover ni Chongqing. Nakikita rin ni Chongqing na may kakaiba sa aura ng Gaho. May napansin din si Jimmy. Nakikita niya ang isang bagay na nakapalibot sa swords ni Gaho na parang dila ng ahas na kumikislap sa gilid. Ito ay isang espesyal na pamamaraan na talagang ginagamit ng mga mahuhusay na martial artist na tinatawag na sword chi. Nagalit si Jim dahil sa tingin niya ay masyadong malapit na sanang manalo si Chongqing. Ngunit sa tingin ni Jimmy, dapat tamaan ni Chongqing ang braso o binti ni Gaho nang magkaroon siya ng pagkakataon. Nagpasya si Jimmy na kailangan na niyang makisali ngayon. Napansin din niya na si Chongqing ay gumagamit ng makapangyarihang sword technique. Napagtanto ni Jimmy na hindi pa sumusuko si Chongqing.
Iniisip niya kung dapat ba siyang maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari ng kaunti pa. Hiniling ni Cheng Wu kay Jimmy na tumulong kay Chung Sheng, ngunit sinabihan siya ni Jimmy na tumahimik. Si Gaho ay nagsasalita tungkol sa pipitsuging swords ni Chung Sheng. Sinabi niya kay Chongqing na kahit mukhang bata pa si Chongqing ay medyo sanay siya sa charged sword. Gayunpaman, itinuturo niya na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang charged sword at swords chi. Ipinaliwanag ni Gaho na iba ang konsentrasyon ng kanilang mga chi. Inilabas ni Gaho ang kanyang espada ng may malaking kapangyarihan. Na may pinakamahalagang pagkakaiba ay ang range na pinapayagan ka ng sword chi na umatake mula sa malayo, na lubos na nagpapalawak ng iyong kakayahan. Binabalaan ni Gaho si Chongqing na maghanda dahil sasalakayin na niya ang pag-atake. Tumalon ng mataas si Chengsheng at bumabalik, sinusubukang makatakas. Desidido si Gaho na huwag hayaang makatakas si Chongsheng. Tumalon si Chongsheng mula sa isang haligi patungo sa isa pa upang maiwasan si Gaho na umatake at pagkatapos ay tumalon kay Gaho para hampasin siya. Gayunpaman, gumanti si Gaho at si Chongsheng ay dumpense gamit ang kanyang espada. Ngunit napakalakas ng puwersa kaya itinapon nito si Chongqing sa lupa, bagamat mabilis siyang bumangon. Iniisip ni Jimmy na mahusay ang trabaho ni Chongqing, habang sinusubukan niyang mapalapit kay Beng Hao Gaho at makahanap ng pagkakataon. Alam ni Chengsheng na may malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ni Gako, ngunit napansin ni Jimmy na malakas pa rin ang determinasyon ni Chongqing. Habang si Jimmy ay naniniwala kung hindi niya disipulo si Chongqing, ngunit mas kailangan niyang sanayin siya para hindi magmukhang masama si Chongqing kay Jimmy kapag sila ay magkasamang naglalakbay. Biglang tumalon si Jimmy at tinawag si Gaho, nagtatanong kung gagamitin niya ang kanyang espada at lalaban. Seryosong, damapo siya sa pagitan nila ni Chengsheng. At ang sabi ay nakikita niya na sanay si Gaho at ngayon ay gusto niyang makipaglaro. Tanong ni Jimmy kay Gaho na huwag maging malupit sa kanyang mabait na bata over there. Sinagot ni Gaho si Jimmy na huwag makialam sa kanilang laban. Sinabi ni Chongqing kay Master Uncle Jimmy na maaari pa rin siyang magpatuloy sa pakikipaglaban. Nagulat sina Gaho at John nang malaman na si Jimmy ay master ni Chongqing. Nagulat si John at nagtataka kung isa si Jimmy sa mga Jin. Ang mga Jin ay mga nangungunang alagad ng sekta ng Wudeng na direktang sinanay ng mga matatanda sa sekta. Kadalasan ay nasa mid-30s na sila at may hawak na mahalagang posisyon sa clan. Nahihirapan si John na paniwalaan na ang batang si Jimmy ay isang Jin. Pagkatapos ay kinausap ni Jimmy si Chongqing, na tila nahihiya at ibinaba ang kanyang ulo dahil sa palagay niya ay binaygo niyang muli ang kanyang amo na tiyuhin sa kanyang mga kasanayan. Tinanong ni Chongqing ang kanyang sarili na kung siya ay masyadong sikim at gustong sumunod sa yapak ng kanyang amo na tiyuhin, ngunit tiniyak ni Jimmy si Chongqing, at sinabing maganda ang kanyang ginawa. Nangako si Jimmy na tuturuan niya si Chongqing, na sinasabi kung paano haharapin ang mga mahihirap na kalaban tulad nito sa hinaharap at hinihiling sa kanya na manood at matuto. Sinabi ni Jimmy ang kasabihan ni Chongqing na gusto niyang turuan siya kung paano talunin ang mga taong tulad ni Gaho. Iniisip ni Chengsheng na si Jimmy mismo ang magtuturo sa kanila ng martial arts. Magkakaroon ng away sa pagitan ng Senior Uncle Jimmy at Senior Uncle Jinho at narinig ito ni Chengsheng mula kay Chengwu, ngunit hindi pa ito nakikita. Nakita ni Chengsheng ang pakikipaglaban sa 8 Dragons Gaang at kambal na mga ganid, ngunit ito ay isang tao lamang na nambugbog sa iba, hindi tunay na martial arts. Nagtataka si Chengsheng kung gaano kituto ang pakikitungo sa mga kasanayan sa espada ni Gaho. Pinagtatawanan ni Gaho si Jimo na gusto niya itong talunin. Sa tingin ni Gaho, si Jimmy ay ambisyoso para sa isang pinakabatang aesthetic. Naiintindihan ni Gaho kung nasaan si Jimmy. Ang kumpiyansa ay nagmumula ngayon na siya ay isang unang klaseng disipulo. Sa isip ni Gaho, hindi siya sineseryoso ni Jimmy. Sinabi ni Jimmy kay Gaho na isa lang siyang nag-aalaga ng bata at naglilinis sa kanila. Nagtataka si Jimmy kung ano ang mayroon para matakot siya. Talagang nagagalit si Gaho at tinawag siyang walang galang na tao ang tulad ni Jimmy. At si Gaho ay naglabas ng isang malakas at nakamamatay na cheat na nagbibigay kay Jimmy ng panginginig. Tinanong ni Shangwo si Jimmy kung bakit niya ginulo ng husto si Gaho. Sinabi ni Jimmy kay Gaho na hindi siya dapat gumamit ng nakamamatay na cheat nang walang ingat. Para kay Jimmy, ito ay talagang kawili-wiling sitwasyon. Napagtanto ni John na ang mga bagay ay nagiging mapanganib. Naiintindihan niya na kapag nagpatuloy sila sa ganito, baka mauwi sa away hanggang kamatayan.
Ang gayong labanan ay maaaring lumikha ng hidwaan sa pagitan ng kanilang mga angkan. Sa kabila ng paghina ng sekta ng Wudang, nananatili itong mahalagang bahagi ng tradisyonal ng martial arts. Kung ang laban na ito ay humantong sa isang digmaan sa pagitan ng sekta ng Wudang at ng pamilyang Jaga, maaari itong maging mapaminsala. Nag-alala si Jiang at sinigaw ang pangalan ni Gaho dahil kailangan niyang itigil ang sitwasyong ito. Tinawag ni Gaho si Jimmy na isang mapagmataas na asetiko at sinasabing ipapakita niya ang pagkakaiba sa kanilang lakas. Inaatake niya ang sekta gamit ang kanyang makapangyarihang sword energy, sinasabing kunin mo ito. Ang enerhiya ng Kahu sword ay mas malakas kaysa dati. Gayunpaman, mahinahong tumugon si Jimmy at hiniling sa kanyang mga kaibigan na manood at matuto. Lakas lang ang nasa lahat. Ito ay tungkol sa kung paano mo ito ginagamit. Habang si Jimmy ay kinokontra ang lakas ng espada gamit ang sarili niyang naka-charge na espada, na nagdulot ng magulong eksena. Hindi ito kapanipaniwala para kay Gaho. Patuloy na inaatake ni Gaho si Jimmy, na hinihiling sa kanya na ihinto ang pagmamaliit sa kanya. Ngunit buong tapang na hinarap ni Jimmy ang mabangis na pagsalakay. Samantala si Chungsheng ay nakakamangha na ginagamit ni Jimmy ang ibabaw ng kanyang espada upang ilihis ang mga pag-atake. Hindi pinipigilan ni Jimmy ang pag-atake ng espada gamit ang kanyang sarili at hindi na mahalaga ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng enerhiya ng espada at ng naka-charge na espada. Ito ang tamang paraan ng paggamit ng espada. Biglang nakita ni Gaho si Jimmy sa harapan niya. Inatake ni Jimmy ang balikat ni Gaho, dahilan para matambe siya sa lupa. Pagkatapos ay hinawakan ni Jimmy ang buhok ni Gaho at sinabing ganito ang dapat na ginagawa sa'yo. Sinabi ni Jimmy kay Gaho na tandaan siya na makita siya sa ganitong paraan mula ngayon, tinanong niya kung naiintindihan ni Gaho at pagkatapos ay sinuntok siya ng paulit-ulit. Patuloy na hinampas ni Jimmy si Gaho. Iniisip ni Jiang na si Gaho ay nakakiloko. Ang mga tagasunod ni Jiang ay nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Sinabihan sila ni John na manatili sa kinaroroonan nila at tumalon sa pagitan nina Jimmy at Gaho. Ginagamit niya ang joint lock grasp technique ng kanyang Jiang family na tinatawag na blood-stopping divine claws. Umalis si Jimmy sa abot ni John at tinanong siya kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Nagtataka si John kung kailan ginawa yon ni Jimmy. Sinabi ni Jimmy kay Jiang na hindi siya sanay sa martial arts. Nagngingit-ngit si John sa mga tanong. Hinihiling ni Jimmy na ulitin niya. Sinabing niya sa mundo, alam ng mga tao na ang pamilyang Jaga ay napakatalino at sikat sila sa kanilang mga akademikong tagumpay. Gayunpaman, mali sila. Ang Jiang family talaga ang pinakamakapangyarihang martial arts family sa Hubei, at marami silang karibal sa martial arts community. Sa kabila ng kanilang reputasyon sa karunungan, hindi sila mahina sa martial arts, kahit alam na ito ni Jimmy, sa tingin niya ay mas nakakaaliw ang pag-provoke ng ganito kay Jiang. Ipinaalam ni Jiang kay Jima na nalampasan na niya ang isang linya sa pagkakataong ito at hindi na siya papakawalan pa. Binalaan ni Jiang si Jimmy na pagsisisihan niyang ginawa niyang katatawanan ang pamilya Jago. Matapang na tinanggap ni Jimmy ang hamon, sinabing handa siyang harapin siya bilang kanyang kalaban. Habang si Gaho ay makikita sa lupa at pinagmamasdan siyang mabuti ng kanyang mga kasamahan. Nagpasya si Jiang na ayaw na niyang mapahiya pa sila. Buong lakas siyang nagdesisyong umatake. Sinabi ni Jiang kay Jim na susubukan niyang kunin kahit man lang ang pulso si Jimmy. Natutuwa itong si Jimmy at may kumpiyansa na sinabing magiging kapareha niya si John. Gumagamit si John ng teknik na tinatawag na taking dispersion art para atakihin si Jimmy. Gayunpaman, nang sinubukan ni Jiang na hawakan si Jimmy ay ang pulso, ang paggalaw at pag-atake ni Jimmy block sa pamamagitan ng paghawak sa pulso ni Jiang at sinuntok siya sa kanyang mukha at pagkasuntok sa kanya. Napabulala si Jiang sa pagkadismaya at nagtataka kung bakit hindi gumana ang kanyang pamamaraan. Alam niya na ang dugong humihinto sa mga banal na kuko na ginamit niya ay itinuturo lamang sa ilang mga tao sa pamilya ng Jaggled branch, ngunit wala itong epekto kay Jimmy. Nagpasya si Jiang na huwag gamitin ang dugo, na huminto sa mga banal na kuko niya at nagpasya na pumatay na lang. Titirahin sa pagsuntok sa nakakainis na mukha ni Jimmy, kahit na hindi niya mahawakan ang kanyang pulso. Ginagamit ni Jiang ang kanyang panloob na enerhiya na pinapagana ng Compact Star Divine Arts at itinuon ang lahat ng ito sa kanyang kanang kamay. Inatake niya si Jimmy na sinasabi sa kanya na maramdaman ang lakas ng kanyang pag-atake. Gayunpaman ang tunay na pagganti, na nagdulot ng matinding sagupaan.
Nag-alala si Chung Wo tungkol kay Master Uncle Jimmy at tinanong si Chongqing tungkol sa kanyang kalagayan. Tiniyak ni Chongqing si Cheng Wo na sinasabing si Master Uncle Jimmy ang nanalo sa laban. Inihagis ni Jimmy si Jung sa lupa at tinanong ng isa sa mga nasasakupan ni John kung okay lang siya. Napagtanto ni John na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong manalo sa labanang ito. Para kay Jimmy, pinupuri niya si John na nagsasabi na hindi ito masamang away at binanggit na handa siyang dumating para maging matindi ito. Curious about si Jiang sa pinangalanan Jimmy. Tinanong siya ni John kung ano ang iminumungkahi nito na dapat ay kasama nito si Jim dahil isa siyang disipulo sa unang klase. Gusto ni John na si Jimmy ang magpangalan sa kanyang sarili. Sumang-ayon si Jimmy na ibunyag ang kanyang pangalan na hinihiling kay John na tandaan ito. Well, malamang na ibinalita niya na ang kanyang pangalan ay Jimmy, isang pangalan na tatayo sa tuktok ng Orthodox Maroon Alliance. Umalis si John at sinabi kay Jimmy na magkikita silang muli balang araw. Inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na umalis at sinusunod nila ang kanyang utos. Gayunpaman, tumawag si John mula sa likuran, pinabagal sila. Alam ni Jimmy ang mga tanong kung napansin ba ni John ang kanyang paligid dahil ang lahat ay sira na. Tinanong niya kung ang kilalang alagad ng pamilya Jaga ay nagnanais na umalis, pagkatapos magdulot ng malawak na pinsala sa mga inosenteng sibilyan at ari-arian. Tinanggihan ni John ang pag-aalala ni Jimmy tungkol sa restaurant, sinabing ang pamilya ng Janga ang bahala dito, at ako na ang bahala sa lahat. At hindi ito negosyo ni Jimmy. Nagtanong si Jimmy tungkol sa mga pinsalang naranasan nila. Tila naguguluhan si Jiang, at ipinaliwanag ni Jimmy na nagsasaya lang sila sa kanilang pagkain nang simulan ni Gaho ang laban, humiling si Jimmy ng kabayaran para sa mga nagastos, kasama na ang halaga ng pagkain, inumin at serbisyo niya sa pakikipaglaban kay Jiang. Nagulat si Jiang at nag-iisip kung sinusubukan siyang samantalahin ni Jimmy. Napagtanto niya na wala siyang kapangyarihang makipagtalo kay Jimmy. Binigyan ni John ang pera at sinabi sa kanya na kunin ito at umalis na. Masayang kinuha ni Jimmy ang pera, nagkomento sa kung gaano ito kabigat nang buksan niya ito, nakita niyang puro silver ang lahat at tinanong niya si Jiang kung wala siyang gintong, panunukso sa kanya na tila siya ay mas mahirap kaysa sa kanyang mukhang mahirap. Galit na galit si Jiang at sinabing aalis na siya, ngunit pinigilan siya ni Jimmy at hiniling na maghintay. Naiinip na tinanong ni Jiang kung ano ang gusto ni Jimmy ngayon. Si Jimmy ay nagmumungkahi na dapat ding isama ni Jiang ang lalaking may bigete. Tinutukoy ay si Gaho. Tumanggi si Jiang, tinawag si Gago na talunan at sinabing babalik sila. Alam ni Jimmy na si Jiang ay hindi magalang, ngunit ngayon ay napagtanto niya na si Jiang ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaakala. Si Jiang ay nagwawala kay Jimmy, at naniniwala si Jimmy na mas masahol pa si John kaysa sa kanya. Samantala sa labas si John ay nagsimulang umubo ng dugo na nag-aalala sa kanyang mga tauhan. Tinanong nila kung okay lang siya, ngunit sinabihan sila ni John na huwag siyang hawakan. Nagtamo siya ng internal injuries nang magsagupaan ang kanilang mga palad, ngunit nakahinga siya ng maluwag na hindi siya nagsuka ng dugo sa harap ni Jimmy. Noong una ay minamaliit ni Jiang si Jimmy, sa pag-aakalang siya ay isang maliit na banta lamang. Ngunit ngayon napagtanto niya na si Jimmy ay isang mabigat na kalaban na may matalas na kasanayan. Naniniwala si Jiang na iisa lang ang dahilan kung bakit bumaba ang isang martial master tulad ni Jimmy mula sa Mount Wooden Gymnasium. Upang makontrol ang mga karapatan sa marketplace ni Dan Jenkins, alam niya na kung babalik ang mga karapatang ito sa Woodeng Sect, magdudulot ito ng malaking pinsala sa pamilya Django na mangalap ng impormasyon. Inutusan ni Jiang ang kanyang subordinate na si Hilyang, na kumuha ng isang tao na lihim na susunod kay Jimmy. Nais niyang malaman kung saan nananatili si Jimmy at kung sino ang nakakasalamuha niya hanggang sa bawat detalye, sumang-ayon si Hilyang upang isagawa ang gawaing ito. Nagtataka si Jiang kung bakit biglang kumikilos ang Woodeng Sect sa Danjiangko. Gayunpaman, tiwala siyang hindi magtatagumpay ang kanilang mga plano. Sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan na tapos na ang kanilang patrol at dapat silang bumalik sa Branch family ngayon sa susunod na